Ang umaga sa atin lahat guys. So ay kagising ko lang guys. At may nang humihingi ng advice sa atin guys. Discussion nga pala to about sa dialysis. So ayan, kagising ko lang eh. So hello. Hi, kumain ka na? Siya nga pala si Gray guys. Ay! So ayun guys, sasagutin natin yung tanong ni Idol. Bilang isang dialysis daw, kailan daw nag-start yung buhay dialysis ko at ano yung mga naramdaman ko? So ito, i-share ko lang sa inyo guys. Bilang isang dialysis guys, syempre, marami akong naramdaman. So, yung mga naramdaman ko sa mga nakalipas na araw, talagang malulubha. So, dahil nga ang creatinine ko ay umabot ng 2,000, talagang grabe po yung naramdaman ko guys. So, ano yung mga naramdaman ko? Talagang sobrang ang hirap matulog. Sa loob ng isang araw, ang tulog ko po ay 2 oras lang. Tapos pabalik-balik ako ng ihi sa gabi. Yung tipong tuyong-tuyo na yung katawan mo. Yung tipong hindi ka naman kalakasan uminom ng tubig. Pero talagang tuyong-tuyo, kakaihi mo ng kakaihi. As in yung paghiga mo pa lang, makakaramdam ka na lang ihi. Ganun siya guys. So, dumating din sa point na sobrang kati ng aking balat, ng aking pisngi, ng aking hita, ng aking likod. Which is sobra, kahit natapos ka ng maligo or kung ano-ano namang lotion yung ginamit mo, talagang hindi mawawala yung kate. So nasundan pa ito na guys, ito na yung pinakahuli, yung namamanas yung mukha ko. So para siyang ganito manas siya hanggang dito, pati sa aking braso. So ang reason pala naiipon yung tubig sa katawan ko. So, binaliwala ko to kasi kaya ko pa naman eh. So, ang di ko lang kinaya, yung hirap talaga ako sa pagtulog. Tapos para akong naduduling or nagkakaroon ako ng vertigo. Tapos sobrang sakit ng bewang ko. Hanggang sa dumating sa point na nag-advise yung tita ko na magpa-check up ako kasi iba na nga yung kulay ko. So yung kulay ko ay medyo green na, may pagkadilaw. Hanggang sa mata may pagkadilaw. Kaya expected ko, ang sakit ko may hepa ako or ewan, basta mamaluba or dengue, di ko alam. So nung dumating sa point na nagpa-check up ako, nagpa-laboratory muna ako, nakita dun sa protein ko sa ihi, sobrang taas ng protein dun sa ihi ko guys. So ayun yung pinakamasama guys, na sobrang taas ng protein mo sa ihi mo. Ibig sabihin, yung wini-waste ni kidney hindi na, wala na sa normal talaga. Imbis yung wini-waste ni kidney na dumi, hindi, pati protein damay. So ganun. Tapos yung taas ng kreya ko 2,000. Mataas din yung phosphorus ko, lalo na yung potassium ko. Wala, halos lahat walang normal sa aking laboratory. So, doon nag-decide yung doctors ko na sabihin sa akin na sabihin sa tita ko or ibulong lang, dahil nga syempre wala naman akong idea sa dialysis at wala ring talaga wala nga akong idea sa dialysis. So nang sinabi ng tita ko na kailangan ko daw i-dialysis, parang umuo pa ako. Parang sige po, kung kailangan po ganito, ganyan. Gawin na lang po natin para maging normal po yung pakiramdam ko. Ang hindi ko pala alam, ang dialysis pala, ito pala yung lifetime na treatment. So totally para sa akin, ang dialysis hindi naman to treatment eh. Hindi naman porket pag na-dialysis ka, maaayos na yung kidney mo. Parang ano lang siya, para sa akin, support lang siya suporta lang siya sa mga sa nasira mong kidney para i-waste yung mga toxin product na ginagawa ng katawan natin, which is kapag kumain tayo ng ganito na asin or mga nilaga, mga ganyan, basta may mga halong produkto na chemical, nawi-waste ng kidney natin kung ayos pa. Pero pag sira na yung kidney natin, yung dialysis machine na yung nagwi-waste nyo. So ang nakakalungkot lang mga idol, bago ko natanggap yung katotohanan, umabot yata ng 2 months and 3 months bago natanggap, kasi halos down to the earth ako. Kumbaga inisip ko kaagad, paano na kaya yung mga anak ko, paano na kaya yung mga pangarap ko, paano na kaya yung mga kapatid ko, yung pangarap ko na makapagpatayo ng bahay, mabuo yung pangarap ko as a father sa mga anak ko, at sa single father sa mga anak ko. Kasi yun ang iniisip ko talaga. Malayong malayo sa nakaraan na malakas ka, nakakapag-ipon ka, nabibili mo yung gusto mo. Ngayon,
parang ang nangyari, parang bahay, center, laboratory, medical assistant. Ang hirap guys, sobrang hirap. Kaya ang may papayo ko sa iyo idol, dahil napa-comment ka na rin at ayan, napa-message ka na rin sa akin, eh hangga't yung creatinine mo, normal pa naman yung creatinine mo, nakikita ko nasa 100 pa naman eh. So, wag mo nang pataasin doon. Kung maaari, iwasan mo kumain ng karne ng baboy. Lahat ng red meat, iwasan mo muna. Lahat ng karne, iwasan mo muna kung maaari. Mabubuhay ka naman kung anong kainin mo, gulay, isda, manok, mabubuhay ka naman eh. So, hindi naman malaking kawalan yun para sa pag-iwas eh. So, iwas ka muna sa mga ganyan, processed food, sardinas, corned beef, longganisa, tocino. Iwas ka muna dyan, lalo na sa mga pagkain may gatas. So, mataas sa phosphorus yan. So, hanggat kaya pa naman gamutin, iwasan mo yun syempre yung pagkain na sobrang alat. Kung ikaw naman yung nagluluto sa inyo, mas pabor yan. Ang gawin mo, maglaan ka ng sarili mong ulam na mas mababa sa content salt, pati content ng mantika, kumpara sa'yo lang. Kasi mahirap guys, kaya ako sinasabi sa'yo ito, dahil ayokong mapasok ka sa buhay dialysis. Hindi, mahirap kasi na hihingi ka ng maraming suggestion sa iba tapos hindi naman pala siya dialysis. So mas maganda na at ayun, nagpapasalamat ako yung nakakausap mo, ako yung natanungan mo. Ayan, suggest ko lang sa'yo, bawasan mo yung mantika, yung asin, yung asukal, yung pag-inom ng gatas, lalo na yung pag-inom ng alak. Iwasan nyo muna yan guys. Pwede namang in moderate, pero hindi naman sinasabing porkit masarap yung pagkain, kakain ka tapos sasabihin mo minsan lang. Kasi yung minsan na yan, yan ang nagpapahamak. Yung minsan na yan, mapaparami ka ng kain. Sa sunod na araw, kakain ka ulit niyan. Nakakalimutan mo na yan kasi nga mas nangingibabaw sa iyo yung salitang minsan lang. Ang masasabi ko lang, moderate lang, bawasan ng asin, bawasan ng mamantika, bawasan ng pagkain ng processed food, red meat, at gawin mong bisyo ang pag-inom ng maraming tubig. Bakit ko nasabi? Bilang isang dialysis, bawal na kami lumagpas sa 1 litrong tubig sa isang araw. Dahil kapag lumagpas kami dyan, may possibility na malunod kami, mahirapan kaming maglakad, mahirapan kaming matulog, mahirapan kaming huminga. So ganun lang guys, napakahirap. 'Di ba? Kabaligtaran 'yan. Pag dialysis patient ka na, sobra-sobrang pagtitipid ng tubig. Pero hangga't hindi ka pa dialysis patient at alam mong UTI lang yung sakit mo at high blood lang na kaya pang gamutin, inuman mo ng maraming tubig, iwasan mo yung pagkain ng maalat. Yan lang naman nakakapagpababa ng high blood eh. Don't take ng red meat, don't take ng maraming mantika. Mas maganda lahat ng mga kinakain mo puro steam, nilagang gulay, sinabawang gulay. Sa manok, mas maganda kung steam lang. Mas okay yan kung tinola yung pagkaluto, mas okay yan. Iwasan mo yung mga adobo kasi yung adobo alam naman natin ginagamitan ng soybeans yan, ginagamitan ng toyo. Hindi pa tayo kontento niyan, gagamitan pa natin ng magic sarap. So ganun lang guys. Ang kalaban lang naman ng kidney, acid, soft drinks, asin, mga adobo, mga nilaga. Yung nilaga, di pa tayo kontento niyan, lalagyan pa natin ng patis, sausawan, mga alamang, mga ganyan. Iwasan lang natin yan. So processed food, ganun lang guys. Kaya pang gamutin yan, mababa pa yung creatinine mo. Kaya makakatulog ka pa ng maayos. Huwag ka masyadong mangamba. Mas maganda kung magkaroon ka ng idea sa diet food mo. Tsaka wag mo laging kasasanayan yung salitang minsan lang ha. Minsan kahit minsan lang, dapat hindi ka nalalagpas doon, di ba? Ipangako mo sa sarili mo na magda-diet ka, lalo na ngayong taon na to. So, happy New Year sa iyo guys and God bless sa iyo. Ayun, paliguan ko muna tong alaga namin. Hey, antok ikaw? Ay, nyam 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 nyam. Bye-bye.